Katoliko makabalig yun sa misa. Na inang tanas ako sa Father. Kanang kasaulugan sa pulong Father kay ikaw PSL man dati, maka-fulfill ba na og Sunday obligation? Na kung sarili pa ko mo tabag akong ilan. Let us define or let us be clear sa holidays of obligation, Sundays and other holidays of obligation, and what is kasaulugan sa pulong, and what is the holy sacrifice of the Mass, and what is the Catholic faith. Okay. Ang simbahan nagtudlo nga adunay kuan kanang misa. Unya napoy gitawag nga Sunday obligation and other holidays of obligation. Now, sa first commandment or precept of the church out of 6, tagingon nga hear mass every Sunday. Now, following that principle, according to the mind and heart of the Catholic Church, no, ang kasaulugan sa pulong sa Diyos, first and foremost, this is not Catholic. That is Protestant. Naka-pattern sa kasaulugan or sa kasaulugan sa mga Protestante ang kasaulugan. Kanang KSP or HP, hiniusang pag-ampo sa pulong sa Diyos kung walay pare. Kapag kitawag KSP, kasaulugan sa Adlaw Domingo kung walay pare. So magkasaulugan lang ang mga tao nga Katolikong Novus Ordo. Kanya, katong kasaulugan, dili maka-fulfill sa Sunday obligation. Nga naman, kay walay lain nga maka-fulfill sa Sunday obligation, kundi ang Santos nga misa lamang. Kay ang kasaulugan sa pulong, dili misa, dili pud na Catholic. So, therefore, dili ma-fulfill ang imong Sunday obligation. Ang maka-fulfill sa Sunday obligation, ang Santos nga misa lamang, kadto kung tinuod nga misa, that is Trinity Latin Rite. Manaluoy kayo mga Novus Ordo Catholic nagmatag-buntag, lang kabalo, out of ignorance. Giilad ba sila pag-unay sa ilang pare? Tinuod ba? Ano ba? Bisa kasa pa mag-abot, bisa kasa nga dokumento. Ang maka-fulfill sa Sunday obligation, nga gitunod nga worship. Ang worship manggod, ang simba sa Catholic, kay misa, hindi man nga. Dili man anak. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dili anak, charismatic man na. Santi man na, dili na maka-fulfill. Ang kasalugan sa pulong, dili maka-fulfill sa Sunday obligation. Manang katong imo ang mga parente dito, istoryahe. Labi na karon sa panahon kaning COVID. Samot na. So manang mga igsoon nga wala lay maka-fulfill ang Santos nga misa. Yang Santos nga misa, kung kinanta mo, wala na nagdepende kung naay tawag wala. Basta kay naay pare, naay misa. Na mag-offer na siya o misa. Ano siya? Manang atong yampo pod sila, yampo po nato nga makapadayon ta sa atong panos pagtuo. Kasi panahon karon we need to stand what is right. Do not follow the walk or the way of majority walk of people, but follow the right way. Oh. Ano raman na? Gigo na Saint Athanasius, stand what is right even you are alone. Ano? Gigo ni Saint Athanasius, bisan pag-usara lang kabuk Katoliko nga nagtuo sa tinuod nga doktrinang Katoliko, si Kristo ug ang simbahang Katoliko anaa diha kaniya. Ana kay panahon karon ang gusto sa mga tao kanang daghan. Daghan ba kanang daghanta? Likunta, daghanta. Pero kanang daghan impyerno ang padulngan. Naman sa Biblia, Matthew 7 verse 13 to 14. Sa gingon. Sulod kamo sa dalan nga sigpit ug lisod. Kay lapad ang dalan ug sayon padulong sa kalaglagan ug daghan ang mga tawo nga nagsubay niini. Apan lisod ug sigpit ang dalan padulong sa kinabuhing dayon ug jutay ra ang naglakaw niini. Mo nga lisod ay lisod bahimong nga hingpit, lisod bahimong tinuod nga Katoliko. Ang unang pagbasa
gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Unuhan 9, tudling 11 hangtod sa 15. Apan miabot nga si Kristo, ingon nga Pangulong Pari sa mga maayong butang nga ani-ana dinhi. Mas halandon ug mas hingpit ang tulda or tabernakulo nga iyang gialagaran kay dili kini binuhat sa mga tao, sa ato pa dili tipik nining kalimutana. Misulod si Kristo sa labing balaan nga dapit makausalang ug alang sa tanang panahon. Wala siya magdala og dugo sa mga kanding ug sa mga nating baka aron ihalad. Ang iyang gihalad mao ang iyang kaugalingong dugo. Gihatagan kita niya sa kaluwasan nga walay katapusan. Ang dugo sa mga kanding ug turo nga baka ug ang abo sa mga sinunog nga nating baka isablig ngadto sa mga tawo nga dili hinlo sumala sa seremonyas. Kini naghinlo kanila pinaagi sa paghugas sa hugaw nila sumala sa seremonyas. Kung tinuod man kini, unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo. Pinagi sa walay katapusang espiritu, gihalad niya ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo maoy maghinlo sa atong mga konsensya sa walay kapuslanang mga buhat. Aron mag-alagad kita sa buhi ug matuod nga Dios. Tungod niini, si Kristo mao ang naghimo sa usa ka bag-ong kasabutan aron kadtong gitawag sa Dios makadawat sa walay katapusang mga panalangin nga gisaad sa Dios. Mahimo kini tungod kay ang iyang kamatayon nagluwas man sa mga tao gikan sa mga sala nga nahimo nila samtang ubos pa sila sa unang kasabutan. Ang pagpadayon sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Uluhan 8, tudling 46 hangtod sa 59. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, kinsa ba kaninyo ang makapamatuod nga nakasala ako? Kay nagsulti man ako sa kamatuoran, nganong dili man kamo matuo kanako? Ang iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios. Apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati. Ang mga Hudyo mitubag kang Jesus, dili ba husto ang among pag-ingon nga ikaw usa ka Samarianhon o giyawaan? Si Jesus mitubag, wala ako yawai. Gipasidunggan ko hinuon ang akong amahan, apan gipakaulawan ako ninyo. Wala ako magtinguha og dungog alang sa akong kaugalingon. Apan may nagtinguha niini alang kanako og siya ang maghukom. Sultihan ko kamo, ang magtuman sa akong gisulti dili gayod mamatay. Ang mga Hudiyo mingon kaniya, karon natino na gayod namo nga giyawaan ka. Si Abraham ug ang mga propeta nangamatay, apan nagingon ka, ang magtuman sa akong gisulti dili gayod mamatay. Ayaw kami ingna nga labaw ka pa kang Abraham. Namatay siya, ingon man ang mga propeta. Si kinsa ka?
Kinsa ka ba sa imong paghuna-huna? Si Jesus mitubag, "Kon pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako mao ang akong amahan nga inyong giingon nga inyong Dios. Wala gayud kamo makaila kaniya, apan ako nakaila kaniya. Kung maingon ako nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo. Ang apan nakaila ako kaniya, og nagtuman sa iyang sugo. Ang inyong amahan nga si Abraham, nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini, og nalipay siya. Ang mga tao mingon kaniya, wala pagani kay 50 ka tuig, unya nakita mo na si Abraham. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, wala pagani mataw si Abraham, ako mauna. Og namunit silag mga bato, aron ilang batuon si Jesus. Apan mitago siya, og mibiya sa templo." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa ngalan sa Manog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Makagagahom og tunhay nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Unag labaw sa tanan, nagapasalamat kami kanimo Dios nining adlaw sa tanang mga gasa ug panalangin ngay mong gihatag sa matag usa ka namo karon, hilabi na gayud ang gasa sa kinabuhi, ang gasa sa pamilya, ang gasa sa pagtuo, paglaom ug pagkigugma kanimo. Ngay mo kami gilig-on, imo kaming gigiyahan bisan pa man sa pag-anhi dinhi sa St. Michael the Archangel Chapel diri sa Tibuloy, nga bisan pa man sa kalayo o sa distansya, apan sa mga tawo nga nagtuo kanimo, sa mga tawo nga nay paglaom, sa mga tawo nga adunay pagkigugma kanimo, kini dili layo alang kanila. Salamat o Dios sa makanunayon nimong pag-amuma, pag-iya sa matag usa ka namo karon, sa pagluwas kanamo gikan sa tanan nga mga kakuyaw, gikan sa tanan nga mga katalagman, gikan sa tanang mga kaaway. Salamat kay bisan pa man sa kalisod sa panahon, apan ania gihapon kami karon nagkahimusa, nagkatigom sa imong santos nga pangalan. Laktod pamalandong o Dios sa pulong sa Biblia sa Mateo 18:20 nga nagapamulong, asa gani ang duha kon tulo nga magkatigom sa imong ngalan, ana ikaw sa ilang taliwala. Busa nagato kami o Dios, og nagsalig nga ang imong balaan nga presensya pinagi sa balaang espiritu, ana nakig-uban kanamo karon. Amahan sulod nining santos nga misa, ngamo ang halad, ang putli ug ang sakripisyo ni Kristo alang kanimo, alang sa kapasayloan sa among mga sala, nga pinagi sa putli ug ang bililhon nga dugo sa imong bugtong anak nga si Jesucristo bansagian lamdag sa balang espiritu, mobanaw sa matag kasing-kasing sa tanan nga anya karon o Dios. Magahinlog gikan sa tanan namong kahugawan, ug magpasaylog gikan sa tanan namong kasalanan, ug maghimo kanamo nga dakos diya sa imong santos nga tubangan, aron kami mamahimo nga angayan sa pagpakig-ambit, pagpakighiyo sa kanimo, pinagi sa pulong sa Dios ngamong pagapatalinghugan, ug pinagi sa santos nga Eucharistia, ang tinuod nga kaladon ug ilimnon sa among kalag. Itugot o Dios nga mahiwas sa kami diya sa imong gugma nining among pagsimba karon, kining among pagtuman sa balang adlaw nga makahatag og katagbawan kaupayan sa among obligasyon. Pinagi nining santos nga misa nga among gisaulog gihalad karon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Aman sulod nining santos nga misa, amo sa biyampo ang among mga igsuon nga nagpadayon, naglunang sa paghimo og sala,
nga unta ang grasya sa pagbago sa kinabuhi modagaya, mobuhagay ug mobanaw diya sa kay lagman sa ilang kalag ug espiritu aron ilang matagamtaman, ilang maamguhan nga ikaw sa matag karon ug unya nagatawag nga makaila sila kanimo. O Dios amo sabyan po ang makaigsunan nga nagmasakiton nga nakaron sa balay tambalanan sa ospital na silang tagsa-tagsa ka mga panimalay ban sa akong mama nga si Binansia o sa tanan nga mga nagmasakiton sa manang Chelsea sa tanan nga mga nagmasakiton nga mga tigulang nga niya karon uban kanamo lig-o na kami ayuha kami pinagi sa mong grasya. Sakit dili lamang sa lawas nun nga mga sakit ug balatian apan labaw sa tanan o Dios ang espirituhanon nga mga balatian, ang espirituhanon nga mga sangla ug ang among mga sakit pinaagi sa sala, pinaagi sa mga tunglo nga naglatay-latay, nagsubay-subay diya sa amo ang kagikan ug pamilya. Pinagi sa putlog hamiling nga dugo ni Jesus nagampo kami nga mabugto, mawagtan ug mahanaw kining tanan ug among mabatunan ang kapasayloan ug ang kaluwasan nga dayon pinagi ni Kristo Jesus ug mabalik diya kanamo ang imong Dios nung plano laraw sa kinabuhi bisan pa man sa pagmugna sa tibok kalibutan. Ama namong ihalad karon ng among tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, lig-una ang among kasing-kasing ipadala ang imong balang espiritu aron ang pito ka mga nagkadayang hiyas magalihok kini diya sa kinilagman sa among tanlag ganin mag-abot ang luta-lutaan ug ang espiritu. Ang espiritu sa kaalam, ang espiritu sa tambag, ang espiritu sa kalig-on, ang espiritu sa pagkamanggialamo ng espiritu, sa pagkahadlok diya sa Ginoo ug labaw sa tanan ang espiritu sa pagkabalaan. Nga hinaot unta nga ang pito ka mga gasa sa Espiritu Santo sa matag karon ug unya diya sa tanang mga adlaw sa mong kinabuhi magapadayon nga magliho, magagiya, magalamdag ug magatudlo kun unsa ang angay namong pagabuhaton. Nga sama ni Santa Maria ang inahan nga ulay sa Dios ang among inahan ug magtutudlo magagiya sa kung unsaon na mo pagbuhat ang imong santos nga mga kasuguan diya sa mong kasing-kasing ug diya sa mong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ligo na nga mong pagtuo, ang among paglaw paghigugma ipadagaya ang imong santos nga mga panalangin dinhi kanamo moral, spiritual, material ug bisan pa man sa mga financial nga mga panalangin ug mga blessing. Ginawa mong ihalad karon ang among kaugalingon nga mahimo kaming daluyan, mahimo kaming sandayong sa imong grasya ug sa imong kabubuton kung unsa man ang imong plano, unsa man imong laraw nanuban sa pangama ni Santa Maria ug ni San Miguel Arcangel matuman kini diya sa among kinabuhi. Ayuha kami Ginoo sa hunahuna kasing-kasing lawas ug kalag ug ipabalik dinhi kanamo ang imong plano ug ang panalangin sa kalinaw. Ang kalinaw sa hunahuna, ang kalinaw sa kasing-kasing, ug ang kalinaw sa kalag. Aron kami malipayon nga magbuhat sa imong mga sugo. Aron kami magmalipayon sa pagbuhat sa mga butang nga makapahimot kanimo. Kaya namong gipangayo pinagi sa imong bugtong anak nga sa Jesucristo, among Ginoo nga buhi kahariban kanibog sa Espiritu Santo, Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Manong sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Yan ang tubig. Kay Diyo ang kami. So karon mga igsuon, aging announcement ang liturgy na to karon kay kuan na naman kita sa Passion Time. So muna siya ang first Sunday of Passion, no? Bali sa traditional na Passion Sunday, no? Yan na po ay another Passion Sunday sa gitawag kong Palm Sunday. Sa Novus Ordo kay wala iningon adin, no? Unya ikaduha sa sunod na Domingo, no, sana may mahitabo
Bendita sa lukay na ba? No? Bendita sa lukay. So, kay bendita man sa lukay, may tabo lamang ang bendita sa lukay kung naamoy lukay. Mana nga, gikan karon hangtod sa adlaw sa Domingo, magunahon na mo ang lukay. Ang lukay. Ang lukay. Ang lukay. Joke lang. Kami sa imong tinudon ba, no? Ana, nya pagdala mong lukay. Nya sunod, nagpasalamat kog dako yamot sa inyuhang mga pagsakripisyo nga bisan layo ni subida gyud mo, no? Subida gyud mo. Isa ka paagi nini nga maanad mo. Mo na nga gamiton ang principle nga anadity. Kanang anad-anad lang, no? Kaya nga naman kinahanglan man nga mag-sacrifice. No? Para ato ang makabot ang kahimayaan kay nay nag-ingon nga there is no glory without sacrifice. Without the glory, if there is no sacrifice. Kasi gusto mag-sakripisyo. Klaro ko na to. Kasi gusto mag-sakripisyo. Okay. Salamat sa Ginoo kay anda mo mag-sakripisyo. Kamo lang. Okay. Nya, nakita ninyo diha ang ato ang simbahan, structure. Kita na ninyo? Wala. Unsay kulang? Kinsay gusto nga atupan? As kamot, katong gusto atupan nato. Parita maulan na dita mainitan. As kamot. Atupan dili. Nan sunod Domingo pagdala mo ato ka atong ibutang. Ha? So mo na nananatay simbahan, mo na nga gianad-anad mo nga diri na kita masimba kay mo na siya ang center sa di Bacantes Catholic Position puhod, no? Sa entire Philippines, no? Entire Philippines may mo ni siya nga katedra. No, mo ni siya mo na nga kabang mo ampo nya kabang mo ampo nya may nagino ikaw ba sige lang kag ampo. Kung man nang ampo ihatag na na. So asa man yung angkol ba? Managay kayo. So, puwan mga month of April, no? Hopefully, maatupan na. Month of April. Kay mangutang man ko. Pero kamoy bayad. Okay, kung dili naatupan, ang Biblia nasa Luke chapter 12, nag-ingon. Kung maghimo mo og tore, meaning tower, una-unaon nimo pag-ayo, kung imuhaban ng mapahuman. Okay? Kay kung dili nimo mapahuman ang tore nga imong gihimo, mukatawa ang imong silingan. Kining tawhana patuga-tuga ug himog tore pero dili man day makapahuman. Nya kun ato nang i-apply sa atong panahon, mingon dayon ang mga silingan nga mga palaaway. Kini si Father George nagtuga-tuga og himog simbahan nga dili man makapahuman miriti na malipay mo makadungog mo na. So katong mga palaway malipay, no? Pero katong mga naninguha nga mabalik ma-restore ang true Catholic faith dili malipay kun dili mahimuot. Kisay mahimuot nga makadungog-mog ka ng mga bugal-bugal. Tunguban masuko. Nya kung masuko mo, pantay kay ma-stroke ka. Mana bawal ang masuko, no? Mana nasulod diring santos nga misa na imong ihalad, Lord, kuhaa gikan sa akong kasing-kasing ang mga tunok sa kapungot, tunok sa kasuko, tunok sa kayugot. Langkata ibtagikan sa akong kasing-kasing o ihulit diha sa kinailatman nimo ang GUGMA. Di ba lain? Unsa may ihulit? GUGMA. Again? Guma. Kana. Tanaway mo hang katapad, kaliwat kanan kung naanabanay gugma. Kaya kung naay gugma, naay kalinaw. Amen.
Kung naay gugma na ay kalipay. Kung walay gugma, walay klinaw. Way klipay, way kligo, kaway tubig. Katawa sila ka. Water pa. Nakabalo Diyod. Going to. Asa man nagikuha ng tubig na basig lamawan. Okay. So muna. So by April, month of April, siguro mato pa na. Muna nga, unsa kaya na makasiguro ko kaya ngano nakasulti man ko ana. Tungod kay namalan ko nga Lord, kining yuta nga gibilin sa akong Papa Lord, imo na. Nya ipamana sa akong Papa niya ako nang gamiton para sa kahimaya sa simbahan. Yung sao man na ingon sa ako ang una-una dili ingon nila. No? Kinsa nga imuhang iloti-loti ang kanang gamayng lote nya imong ibaligya dako para mahuman ang simbahan. Kay kanang mga nanimba diha mopalit nag lote. Mananga dako og baligya aron sila mopalit sa gamayng lote. Muna Lord, ako nang ihalad ka nimo. Kay sa tong gusto niya kuhita lang ko. Kay magsukod na ta, nya magbalay na mo ugma. Ito. Komedya lang ito na naitinuod. Okay. So, natabang mo kampo nga mo lagi, no? Mapadayon ang atoang project, no? Pero dili ta maalanganin. Pero sa month of April, yan ata magkatikisa. Mo man ang dili ko kay nagakatikisa mo kanang rigid. Tungod kay wala pa tay place. Akong plano, liba mag-invite ta sa mga friends, mga silingan. Question, asa na ito ibutang? Walang tay proper play. So, diba? Kung mga nagkatikisa, mainitan sila, masubawan, hindi masakit, tinuon. Oh. Anong natay place po, di ata magkatikisa, di ata mag-worship, di ata mag-misa. No? Hana. So, inahinay lang, inahinay. Magkatayin yung mga friends, mga ikagaw, mga parente, inalangat kuhon, ibitaron taka. Aron makadako kung unsay tinuod nga misang Katoliko. So, mga month of April, pwede na magamit. Ako naman ang computer niya, pila ang maato. More or less, magasto mga 100,000. So, isa kaluti na to, kay 100,000 man. So, magluti-luti ko din na pulo kaluti. 100 square meter, tag 100,000 pesos. Kung nanakoy, pila? Nanakoy 1 million. Tama ba? So, mayaman. So, mahuman na nag-atop. Hindi lang atop ang mahuman. Kasi makapalit pa tao, simento, dagdag para mahuman ang sanctuary. Yan na ang mga plano. Ano? So, diri na tayo sa tinuod. Ikatawa ni nga akong server diri. Kaya nagtuuman siya nga, ay, salamat to, manakalas 12 na. Si Father ba insensitive? Nga nung insensitive, dili siya makasense sa mga tao nga sigig anak. Dili sa kay balo nga giinitan na mo nagmaayo. Kagawso nun na. Yeah. Father ba insensitive? Kaya dili siya kasel, dili siya kasabot sa mga talagang nga naman na, gigutom na. Okay. Alas 12 na. Nga kailangan maning kuwan. Kaya mabitit ka, no? Kaya tingin dito sa prayer na nag-ampo may Ginoo na makasabot untabi sa pulong sa Dios. Oh, di ba? Yung sao may unsa may masabtan sa pulong sa Dios kung mangulig na ta. No? So nagkinahanglan nga ipadayag, kinahanglan nga batbaton kung unsa ang kahulugan sa pulong sa Dios. Amen. Amen. Amen lagi. No? So sa first reading mga igsuon, gikuha gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Hebreo. Sa dahang nag-eskwela ko dito sa Divine Word School of Theology, Divine Word Seminary sa Tagaytay City, during sa mong biblical class, sa mong pericope, sa Gospel, o sa Pauline Epistle, niya, gingon sa mong professor na, kung naay seminarian, niya mapari na siya, niya mingon siya nga ang author
no, ang author sa mga Hebrews, kung naimingon nga si Saint Paul, ingon siya nga dili taka ilhon nga estudyante taka. Ingon ko nga kinsa di ay father, unsa di author, kinsa may author. Kaysa pagtuon sa Biblia sa scholar, sa mga modern scholar sa Bible, okay, ang author sa letter to the Hebrews kay Anon. Anon. Wala sila kahibalo kung kinsa gyud author. Mo na nga Anon. Pero sa traditional sense, sa traditional understanding, sa Catholic traditional understanding of the epistle of the Hebrew or to the Hebrews, kay ang author dili Anon, ang author kay si Saint Paul. Muna nga katong akong professor sa seminary, dili na ko niya ihon nga isa ka adlaw niya na estudyante ko niya. Kay mituon naman ko nga si Saint Paul ang author kay naamang ko'y mabasa. Example, ibasa diri sa Hebrew, Gingon dire Lectio Epistolae Diati Pauli Apostoli ad Hebreo. The reading from the epistles na written by Blessed Paul, the apostle. Nakasulat dito. Mga sa traditional Catholics, ang author kay si Saint Paul. Mga sa Catholic sense kay si Saint Paul. Sa mga modern, Anon. Adili ko anang Anon kay modern. Ato pa ang modernistic principle kay ang author Anon. Wa ka kabalo. Pero sa traditional Catholic faith, sa traditional understanding on how to study the scripture, kay ang author kay si Saint Paul, the blessed apostle. Amo na ang kalainan. Muna nakita na ko nga ang journey sa modernistic world is destruction of the Catholic faith, destruction of the Catholic dogma, destruction of the Catholic scripture, destruction of the Catholic mass, kay ang may author himon mag-anon. So diyan ako nakita, no? Now, gingon diri mga igsuon sa Hebrew chapter 9 verse 11 up to 15. No? Later to the Hebrews according to St. Paul. Unsa may naa diri nga dapat natong masayran. Kanang inigulit nimo ba? No? Lagi imong hunahuna kasing-kasing law tug buhong. Kuno. Apan miabot na si Kristo nga pangulong pari sa mga maayong butang nga niya naginhi. Mas halandon og mas hingpit ang tabernakulo or tent nga iyang gialagaran kay dili kini binuhat sa mga tao nga sa ato pa dili tipik nining kalibutanan. Misulod si Kristo sa labing balaan, the holiest of holy. The holy of holies. Okay? So may tawag ato eh. Ako nang i-explain karon. Manayaw gid mo katulog, no? Okay, dili mo makasabot kung masulog. Misulod si Kristo sa labing balaan nga dapit makausa lamang og alang sa tanang panahon. Wala siya magdala og dugo sa mga kanding, sa mga nating baka aron ihalad. Ang iyang ihalad mao ang iyang kaugalingong dugo. Gihatagan kita niya sa kaluwasan nga walay katapusan. Okay? Ang dugo sa mga kanding ug turo nga baka, ang abos sa mga sinunog nga baka ug kanding isaplig ngadto sa mga tao nga dili hindog sumala sa seremonyas. Kini naghindog kanila pinagi sa paghugas sa hugaw nila sumala sa seremonyas. Kung tinuod man kini unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo. Pinagi sa walay katapusang espiritu, gihalad niya ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo maoy nagkinlo sa atong mga konsensya sa walay kapuslanang mga buhat aron mag-alagad kita sa buhing Dios. Tungod ini, si Kristo mao ang naghimo sa usa ka bag-ong kasabutan aron kadtong gitawag sa Dios makadawat sa walay katapusang mga panalangin nga gisaad sa Dios.
Mahimo kini tungod kay ang iyang kamatayon nagluwas man sa mga tao gikan sa mga sala nga naghimo nila samtang ubos pa sila sa unang kasabutan. So akong explain. Una, ang atong Ginoong Jesucristo, siya ang gitawag bagong kasabutan. The New and Eternal Testament. Okay? Siya ang ikaduha o ang bagong kasabutan. Hindi lang simple bagong kasabutan. Kundi walay katapusang kasabutan. Muna kung imong basahon sa kining consecration, kita mo makita nimo sa consecration mga igsoon kung giunsa pag-istorya dinhi kani gitawag nga poor. Gingon diri hic es enim calic sanguinis mi nobit aeterni testamenti mysterium fidei qui pribobis et promultis epondetur in remissionem peccatorum. No? Unsay bot ipasabot adto. Ingon si Kristo, this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal testament, the mystery of faith, the mystery of faith. Okay? Ang misteryo sa pagtuo, qui probobis et promultis. So, given for you and for many, for the remission of sins. So, mana siya? New and eternal testament, which will be given up for you and for many for the remission of sin. Now, unsay ibot ipasabot? Una nga doktrina nga masayran nimo nga ang kaluwasan walay lain makaplagan lamang diha sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na ang unang doktrina nga atong masabtan karon. Nga diha lamang sa atong Ginoong Hesukristo makaplagan ang tinuod nga kaluwasan kay siya mao ang bugtong anak sa Dios. Siya mao ang walay katapusang kasabutan nga di yang giula gibuhos ang iyang kaugalingong dugo aron mahugasan ang atong mga sala. Ikaduha, naghisgot kini og halad. Naghisgot kini og sakripisyo. Naghisgot kini og kasabutan. Kay sa Old Testament sa Latin word testamentum, no, unya sa Greek kay gitawag kini diatheke, covenant, okay? Nga ang kasabutan sa una lahi kaysa karon. Una, ang kasabutan nila nga I will be your God and you shall be my people. Now, para nga malig-on ang kasabutan sa Dios o sa mga tao, then maghimo sila og offering. Pinaagi sa dugo sa baka, dugo sa kanding, o dugo sa karnero. Muna nga ang bowl, no, isa ka bowl puno dugo isaplig sa mga tao, kunya ang isa pod ka bowl puno dugo isaplig sa temple dito sa Holy of Holies, timaan nga gilig-on sa Dios ang kasabutan. Pinaagi sa dugo, manang gitawag pack, no? Manang blood compact, di ba? Yung blood compact. So nay kasabutan. Unya, moto ang unang kasabutan. Pag-abot sa ikaduhang kasabutan, si Kristo mao ang ikaduha ug ang walay katapusang kasabutan. So ang kasabutan nga gidala ni Kristo kay siya mo man ang kasabutan, pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Manang misulod siya dito sa templo sa Dios, sa Holy of Holies. Now, speaking of temple, hingon natin. Dito sa templo, na gitawag sanctuary. Hinanay. Nanali itong mga tao, nanapo dito ang ihawan, slaughter area. Dito mamalit ang mga tao, mga hayop, niya ihawon, niya ilahang ihalat. Niya ang maghalat ang pare, kung ang high priest sa temple. Niya paliton nila to, dili kwarta sa gawas, kadaman sila kanang kwarta sa temple. So magpakambi ka, halimbawa na kay piso. Dili na mahalin, di na madawat dito sa temple. So, ang piso nimo imong pakambyuhan og kwarta sa temple, gagitaw shekel. So katong na kay shekel makapalit kag tukmo, kuyabog, karnero,
kanding, baka, depende sa imuhang status kinabuhi. So kung dato ka, ang kasagaran halan nimo katong pure, unblemished lamb or bakang puro, anak kay kotahan man ka. Pero pobre ka, di kakaabot anak, ang imong kaya katulong kuyabog. Kanang pisok nga talampati. Pero piruktok mo, moray mong kaya. Muna nga ang offering. Aron makabalo mo ba kanang sa theology, no? Nya karon kung medyo kuan ka, so kanang nakadaw ka glass to. Sa pobre pero nakakwarta, no? Ana kaya mo mapalit og kanding, kaya mo mapalit og karnero, imo nang ihawad. Ipahawad mo nang na slaughter area. Ay bayad na po ka dito, manang grabe kwarta sa templo. Nya karon pag ihaw na nalibaw na kay katong karnero, ihaw na ang dugo tungaon ihala dito sa ibusbos ba ibisbis mga tao. Nya ba sa templo, manang hugaw na ilahang pan, slaughter area. Bisan ang templo, hugaw. Kaya lang sa kay mga dugo. Unya karon ang nabilin ato ilatong himuok kauron to ilay magdinuguan. Unya ang katong paa nga sa karnero sa pari to. Ana, kuhaon to sa pari, kuha sa pari niya ang nabilin ato sunugon. O ang abo ato isablig na po dito ana, mo tong giingon sa mga Hebro. Manang ang katong paa nga pinili nga kuan, gwapo gitong klase kay kuha unblemished lamb kali no. Pinagwapo jud ba? Sumutoy kalanon sa pare mo na nga nauso bitaw nga pag paas man og sa pare na island eh. Mo na background kay sa Biblia mo na kalanon sa pare. Ana. Unya karon kung mag-ihaw ka og baka pila ka paa na. So sa pare na. So mo na nga ang pare sa mga Hudyo dagog tiyan. Si magkaon. Ana. So mo na ang nabuhi sa templo. Ang nag-alagad sa templo, mabuhi sa templo. Kay mo to ilahang paginabuhi dito. Now, mo na nga, kuya, dili ka pwede mo simba mag-offer way kwarta. Mo bito nga si Kristo, basahon mo ang John chapter 2, verse 13 onward, naglaway sa templo, di ba? Kuha sa PC, ipanglatos niyang mga baka, kanding, makarnero. Kung tanong ka, anong may baka dito? Nang nagkanding, tungod kay danan, tabo. Dagha mga kanding, baka, to na maligya. Ana, niya ipanglimbuan niya ang lamisa sa mga taong nagpakaming kwarta. Ito itawag shekel. Kaming kwarta. So dito sa temple na mga hayop na mga kwarta. Yung mga tao dito mapalit kay alon nga offer para sa pagtabod, pagpapas sa ilang mga sala. Inana ang background. Na ang buhaton sa high priest, okay na. Musulod siya dito sa temple sa Holy of Holies. Holy of Holies, muna karong tabernacle, altar, then na ay crosspiece na tabernacle. Nga dito sa Holy of Holies, ang high priest lang ang makasunod dito. Dito na i-offer ang katong dugo once in a year. Then iyang invoke ang pangalang Yahweh, YHWS. Only the high priest could able to pronounce the sacred name of God, Yahweh. Or the fourth tetragrammaton is YHWS. Now, muna siya para to sa pagpapas sa mga sala sa mga tao. Na mo nang naay offering. Na ay halad. Mo na nga pag-abot diri sa New Testament giputol ni Kristo. Gi-erase niya ang konsepto sa mga halad sa mga hayop, mga sinunog na hayop, gi-erase niya. Mo na nga dito sa templo, ingon ni Kristo, gob-an ninyo kining templo. Mo nang giabog niya mga baka, giabog niya mga kanding, panghawa ng mga kanding nga mo wa pa mo matugway. Ipang-abog niya. Anong giabog niya? Ipangbunalan niya. Ang kwarta, ipang lambuan niya mga lamisa. Siya, gob akining templo. Pero wa siya magtulo sa templo. Gob akining templo kay akong pagatukuron sulod sa tulukan lang. Ingon ang manahod, 46 years, itungkol ang templo. Nya, imong patukuron sulod sa tulukan lang. Noong isa ka, nayawaan ka. Amo na nga si Kristo sa Biblia, sa Ebanghelyo karon, ingon ang mga tao giyawaan si Kristo. Kataka lang istorya. Mara kung mag-istorya kag tinuod, yawa makasabot ang mga tao sa imong istorya, ang mga tao mo giyawaan ka. Mara ayaw patakag istorya mo mga sante. Hoy, inana ang background niya ba para makasabot mo. Now pag-abot ni Kristo, mga igsuon ingon ani. Misulod siya sa templo. Dili templo kay hindi mo tao.
Kundili hinimo sa Dios ang templo nga iyahang lawas. The temple of God, wala gup-a kining templo. Now karon misulod siya sa Holy of Holies dito sa kalangitan, wala sa bagdala ug dugo sa kanding, dugo sa karabaw, dugo sa baka, dugo sa kardero, kundi ang iyang kaugalingon nga dugo mo'y gihalad dito sa halaran sa krus. Mo na nga ang krus mo ni ang halaran, the Holy of Holies, dito gibubo niya ang iyang putlig hamiling nga dugo aron pagpasaylo, pagpugas sa atong mga bulig. Dili bulig agit it sa liog. Aba sa liog pa dito dito barang agit Dili bulig nga sala. So ang makahugas sa sala kay ang dugo lamang sa atong Ginoong Hesus Kristo. Mana pag nay mag-birthday, magbutang dugo sa agtang, nagtuo nga kadto dugo po ni Kristo. But sa demons na imong gikonsagra ang bata dito sa yawa. Yawan mana ayaw na mo gimo na. Nagkimo sa inyo kung nay mag-birthday magbuhat dito dugo sa agtang. Demonic act. Nagkimo mo na wala. Sa una. Wala na ron. Tama na, pag naay mga bakong sakyanan, mag-ihaw kanding manok, bubuwag dugo, ang ligid, ang katong tumbanan, ang stepboard. Demonic consecration. Pag magtukod og balay, magpadugo, bubuan ang mga poste, ang pundasyon, matod pa kay blessing. Blessing bitaw. Dili na mo. Gi-erase sa atong Ginoong Jesucristo ang tanang halad nga adunay relasyon sa dugo. Kay walay laing halad nga gihalad sa disabahan ang iyang kaugalingong dugo. Ang dugo lamang sa atong Ginoong Jesucristo. Kay mo lamang kini ang makahugas, makalimpyo sa atong tanan ug makahatag lamang og kaluwasan. Now diha sa atong kinabuhi. Managingon nga gihatagan niya kita og kaluwasan, human kita mapasaylo sa atong mga sala, human kita kahugasi sa atong mga sala. Amen. Mao na nga ang kamatayon ni Kristo sa krus, makapangutana ka, unsa day nahitabo? No, unsa ang behind sa kamatayon ni Kristo sa krus? Duha ka nawong. Una, kalaglagan. Kapildihan o mirisi. Kaya naman, ang kamatayon sa krus, sa old form, sa old understanding, kay condemnation, okay, punishment, and death. Muna nga si Kristo, gipunish, gikondemn, gilansang krus, munang patay. Muna ang krus karon sa old view is death. Cross is a symbol of death. Muna ang old view, understanding the cross. Manaingon dahil ang mga iglesia ni Manalo, mga sakya ni Jehovah, ang ubang mga reliyon din siya. Kayong mga Katoliko, mga mangmang kayo, hindi nyo alam na ang tanda ng cross ay tanda ng kamatayan. Mamatay kayo! Kuyawan ng Katoliko. Ang Katoliko, dili na gyud, dili na gyud ko manguros, kay dili pa ko gusto mamatay. Mabuhi ko. Ingon ang ministro, iglesia ko ha. For 1 year iglesia ko dito sa Tupi South Cotabato, bata kong igsuon si Lerna. Ito may iglesia dito. Karon during sa pamahayag, nga kay medium ang medium sa iglesia ni Manalo, dili na iglesia ni Cristo, bot-bot na. Iglesia ni Manalo yung ministro nila. Tagalog mga kapatid. Alam niyo ba? Anong lugar ang maraming cross? Sabi ng mga mangmang na mga Katoliko, ay yung sementeryo ho. Yun yung lugar na napakaraming cross. Ang sabi ng ministro, tama po kayo mga kapatid. Ang lugar na napakaraming cross ay yung sementeryo. Ngayon, pangalawang tanong, sino naman ang nanduroon? Buhay o patay? Patay. Ang nasa sementeryo,
ay mga patay, kaya maraming krus. Kaya ang krus, mga kapatid, tanda ng kamatayan. Kaya yung mga Katoliko, buhay pa, gusto na nilang mamatay. Kaya ang mga Katoliko ito, ingon nga, Panginoon po namin Diyos, huwag niyo po kami kaligtaan. Baguhin niyo po ang aking puso't kalooban. Ngayon ako'y binago mo na. Ako'y iglesia ni Manalo na. Muna ang nahitabo. Muna mahadlok sila sa Katoliko manguros, mudagan. Kaya nga naman, pag kurus gadi, patay na. Tanawan ng kwan diha, lubong ni Papa. Walay cross. Walay cross. Wala ba? Amot lang, di po kami umnaan, di po kami wala ang atoon niya para makabisita ka. Tubig do, kay guhong kami. Ay sa maghawa diya. Kani katikisan niya yan. So inana ang all understanding of the cross. Ako nag-isulti, i-share na ko sa inyo para pag makadungog mo nagikan sa mga laing religion, makabalon ka ay nana de. Now, mo nang si Kristo dito gilansang sa Golgota, ang dapit sa Calavera. Hapitan na isulti, karong next Sunday isulti na dito sa lugar sa mga bungok. Nganong naman ito? Narito nagtapok ang mga patay. Narito ang gipamatay, ipanglansang sa krus. Ito mga mirising mga tao, mga mirising. Ay, bugal-bugalan balikan. Now, karon nganong dito si Kristo gilansang sa krus? Ang bugtong anak sa Dios nga si Kristo dito gilansang sa krus, dito sa mga tao nga gipamatay. Kay ang tumong ni Kristo, ang mga taong gipangsilutan sa kamatayon, ang mga taong gipangkondenar, ang mga taong gisalikway, ang mga taong gipamatay, pinaagis paglantang sa krus. Pinaagi siyang dugo, linisan, ug limpyuhon niya tanan, gikan sa kamatayon, ug dalhon niya ngadto sa kinabuhi. Muna from death to life, munang journey ni Jesus, miagi siya sa krus, pero ang understanding, dili na old form, kundi new form. Munang itaw, the new and eternal covenant. Gibag-o ni Kristo ang sayop nga panglantaw mahitungod sa krus ug kamatayon. Gibag-o ni Kristo ang sayop nga panglantaw mahitungod sa krus nga silot ug kamatayon ngadto sa kinabuhi ug pagpasaylo. Mo na nga ang krus karon sa new understanding of the faith kay usa ka pagpasaylo. It is a proper venue by which we can experience of God's healing, love, mercy, compassion, and forgiveness. Muna for us Catholic brothers and sisters, crucifix is indispensable. Muna gingon ni Saint Alfonso Mardicori, to celebrate and offer the Mass without the crucifix is mortal sin. Muna nga sa Katoliko ha, sa tinuod nga Katoliko, amo tinuod ba mo? Nagin mo'y crucifijo. Nagin mo'y altar. Na dito'y crucifijo. Basic na siya nga requirements. Mara sa modern world karon labi na sa mga hospital. Kung makadto mo sa unang understanding sa hospital sa unang labi na Catholic hospital, ang mga rooms nagin ay crucifix. Pero ang mga Catholic hospital, like for example, San Pedro Hospital, nanay mga plano karon nga ang mga crucifix tanggalon. Kaya nga naman, ma-offend ang mga Muslim, ma-offend ang mga Buddhist, ma-offend ang mga Protestant, ma-offend ang tanang dili Katoliko. Now, karon kung ma-offend sila, dito na magpaanhawan ay kwarta. Matanggalon na, walay crucifix, pareha lang tanan, amen. Amo na gusto nila ron. Pato ka sa St. John. Kasi nakatong St. John. So katong wala nakatong St. John, ay na lang mo kato. Ako gikan ko sa St. John. Narito yung risen Christ. Ano? Risen Christ. Now karon, sadiyang dito ko sa Episcopalian Church ya sa Kuan, Matina, sa doon sa Memorial, dahil Episcopalian Church din ako panahuman. Sadiyang dito ko sa kilid anak, kaya nangita may place para mag-Latin Mass me. Isa na dito, ang risen Christ. Pagtanong ko nga, uy, risen Christ lagi ng inyong hadri, cross-pick na risen Christ. Naday may cross-pick, isa naawi. Naa. Pero risen Christ. Pag ato na ko balik sa St. John, pareho.
Manay kong gingon nga ang Novus Ordo is Protestant. Giidad lang ang mga tao. Nabing nabot ang panahon nga ang crossfix cathedral gitanggal. Gini sa Grayson Christ. Ambot ang nagabalong. Mana ka mosurin mo sa mga parokya diri sa Diocese of Davao makakita mo Grayson Christ, ang uban wala nagi Christ. Cross na lang. No, si Cristo nga Grayson Christ na diha. Moadto mo sa San Antonio de Padua sa chapel, tanawa. Grayson Christ. Ay bata pa diha. Ano nakabalo ko? Kaya ako'y nagbutang anak. Oh. Chapel ba San Antonio de Padua diha sa boss? Oh, Risen Christ. Kasi nagbutang anak si Father George. Di pa ko pare ato, madre pa. No? 17 years kaya ko PSL diha. Ako'y nagbutang anak, ako'y nagpanday, pero tagyan na akong angkol. Mana? Nasa na nag-study ng Catholic theology ako, di man ni Protestant. At di man ni Catholic, Protestant pandemic. Mana karon namin makita nimo ang Kurosipiho. Nga naman, muna siya ang dakong pagpahinumdum kanatong mga Katoliko nga ang Diyos niya ni Kristo nagpakamatay, gilansang sa krus, nagpasakit sa krus, aron kita matubos, giula ang dugo, aron kita mapasaylo o makabatong kinabuhi. Mga ang epekto bunga sa sakripisyo ni Kristo sa krus, mga igsoon, aron makabalo mo, gitawag ni infinite, eternal fruits of Christ's sacrifice on the cross. Muna, every time we offer Mass, the infinite redemptive merit and fruits of Christ's sacrifice on the cross is made present on the altar. And everybody is allowed to receive the eternal fruits of redemption, forgiveness of sins, and that the grace of eternal life is given to everyone. Mga naging for many, pro multis, dili tanan, tao maluwas. No, ang dili tanan tao maluwas, kay klaro mo na, anyone who believes and be baptized shall be saved, and anyone who does not believe shall be condemned. Mga, para sa ko mabito na firm ko sa ako ang declaration, nga naman, ang validity sa misa, wala nagdepende sa kidaghanon sa number of people. Wala. Unlike sa Davos Ordo, wala nga ang mga pare sa Davos Ordo, masuko sila matug GKK kung walay tao. Asa mga membro, asang listahan. O kadaghan membro din nga may tao. Asang sobre nga wa man gibalik. Tungod kay ang concept sa Vatican II, active conscious participation of the faithful during the Mass. Mo nga na lector, na commentator, na kanang animators, mga youth animator magsayo sa alam mo na kami sa TikTok, di ba? Na yung mga animators. Kaya active participation. Yung mga tao, active participation, hallelujah! Palakpakan na Ginoo. Mga tao, palakpak, active participation. Pero dili na mao ang God ipasabot sa traditional Catholic understanding of active participation. Lahi, ang imong presensya diha active na. The moment ka naghago ka niyanha ka diha, that would be your active participation to the sacred liturgy. The moment ka nilingkod ka diha, nitindog, nilihod ka diha, nagpilo ka, nitabot ka sa mong naw, nipiyong ka, nagkulo ka, that would be your active participation. Naman love! It's really a deeper and wider understanding of Catholic na. Kaya active participation, no? Luhod ka, tindog, lingkod, yan, nagbil ka, manakanig kay si Father Jude, nagbuhirorab, kuberta. Pinayong-yung dahil ang pilo, plaster, kunyari, na malandong na binaw, pero naminaw din ang katingka. Active participation. Muna yung nindot, no? Silence, panahon sa silence, labi na sa Mass of the Faithful, panahon na sa Roman Canon, no? Pero silence ba na kay soto voce ba ang voice gamiton sa pari, naman dili mo matungog ang action lang. Muna prone sa temptation ang traditional Latin Mass. Kung sa klase ng temptation, theology, tulog. Labi nagbutom na, no? Father, di ba sa psychology, Father, di ba teacher ka, mga naman, at least 15 minutes you have to present your kanang lesson.
Kaya ang mga tao psychologically active pa na maka-receive sa imong mensahe for 15 minutes. Now, after 15 minutes, maburing ang mga tao, matulog na sa mga bata, magtulog na sa daga dito. Kaya sa mga tao po, matulog na. Ano na? Pero sa traditional lahi man, no? Kaya may pagka-protestante. Ay, may pagka-protestante. Sa kadlaw na sila. Sa kadlaw na sila mag-praise and worship. Hallelujah, hallelujah. Nandun mga luya, pagkalawa. Muna nga, sa Katoliko, ang misa, no? I'm speaking to the traditional Latin Mass, dugay yun, pag Domingo. Ano man, opportunity sa ato nga magkatikizan. Kaya wala man tayo nga magkatikizan dito sa ubos. O din na ta magkatikizan. Muna importante nga, ang tao, ang Katoliko, makabalik yun sa misa. Na inang tanas ako sa Father. Kanang kasaulugan sa pulong Father, kay ikaw P.S. Ilman dati, maka-fulfill ba na og Sunday obligation? Na kung sarili pa ko mo tabag akong hinan. Let us define or let us be clear sa holidays of obligation, Sundays and other holidays of obligation, and what is kasaulugan sa pulong, and what is the holy sacrifice of the Mass, and what is the Catholic faith. Okay. Ang simbahan nagtudlo nga adunay kuan kanang misa. Unya napoy gitawag nga Sunday obligation and other holidays of obligation. Now, sa first commandment or precept of the church out of 6, tagingon nga, hear Mass every Sunday. Now, following that principle, according to the mind and heart of the Catholic Church, no, ang kasaulugan sa pulong sa Diyos, first and foremost, this is not Catholic. That is Protestant. Naka-pattern sa kasaulugan or sa kasaulugan sa mga Protestante ang kasaulugan kanang KSP or HP, hiniusang pag-ampo sa pulong sa Dios kung walay pare. Kapag gitawag KSP, kasaulugan sa adlaw Domingo kung walay pare. So magkasaulugan lang ang mga tao nga Katolikong Novus Ordo. Nya katong kasaulugan dili maka-fulfill sa Sunday obligation. Nga naman, kay walay lain nga maka-fulfill sa Sunday obligation kundi ang Santos nga misa lamang. Kay ang kasaulugan sa pulong dili misa, dili pud na Catholic. So therefore, dili ma-fulfill ang imong Sunday obligation. Ang maka-fulfill sa Sunday obligation ang Santos nga misa lamang kadto pong tinuod nga misa, that is Trinity Latin Rite. Manaluoy kayo mga Novus Ordo Catholic nagmatag-buntag. Wala kabalo. Out of ignorance. Giilad ba sila pag-unay sa ilang pare? Tinod ba? Tinod ba? Bisa ka sa pamag-abot, bisa ka sa mga dokumento. Ang maka-fulfill sa Sunday obligation, nga gitunod nga worship. Ang worship manggod, ang simba sa Catholic, kay misa, hindi man nga. Dili man anak. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dili anak, charismatic man na. Santi man na, dili na maka-fulfill. Ang kasalugan sa pulong, dili maka-fulfill sa Sunday obligation. Manang katong imo mga parente dito, istoryahe. Labi na karon sa panahon, kaning COVID. Samot na. So man ang igsoon nga wala lay maka-fulfill ang Santos nga misa. Yang Santos nga misa, sultihan ta mo, wala na nagdepende kung naay tawag wala. Basta kay naay pare, naay misa. Na mag-offer na siya og misa. Ano siya? Manang atong yampo pod sila, yampo po nato nga makapadayon ta sa atong panos pagtuo. Kasi panahon karon we need to stand what is right. Do not follow the walk or the way of majority walk of people, but follow the right way. Ano naman na? Gigo na Saint Athanasius, stand what is right, even you are alone. Ano? Gigo ni Saint Athanasius, bisan pag-usara lang kabuk Katoliko, nga nagtuo sa tinuod nga doktrinang Katoliko, si Kristo ug ang simbahang Katoliko anaa diha kaniya.
Anak sa panahon karon, ang gusto sa mga tao kanang daghan. Daghan ba kanang daghanta? O likunta, daghanta. Pero kanang daghan, impyerno ang padulngan. Naman sa Biblia, Matthew 7 verse 13 to 14. Sa gingon, sulod kamo sa dalan nga sigpit ug lisod. Kay lapad ang dalan ug sayon padulong sa kalaglagan ug daghan ang mga tao nga nagsubay niini. Apan lisod ug sigpit ang dalan padulong sa kinabuhing dayon ug jutay ra ang naglakaw niini. Oh, mo nga lisod ay lisod ba himong nga hingpit, lisod ba himong tinuod nga Katoliko? Kung para sa inyo lisod. Yung ka nga, Father, ang makasimba ra good Father no, katong naaray pamasahe, ang makasimba ra katong naay sakyanan, kami nga way pamasahe, dili. Katong walay sakyanan, dili. Adihan mo. Puhon, magbista na gyapon mo no. Tungod panahon ba? Na dili man sa tanang panahon nga inalipod, no? Ano man natin po sila nga puhon, maka palitag sakyanan, apuran tamutanan. Kanang mga traditionalist, ginagana dili, apuran ako na tanan. Itong pakyawon itong mga sakyanan nga nasa Unitap. Yung mga pagiro, yung mga naidahan sa Unitap, pagmahalin na ang lote. Kita, joke lang, no? Kasi akong punto. Ang punto, what na nag-matter. Ang importante, ang atong pagtuo, kanunay nga lipon. Yan sa Ginoo. Kaya bisang pagnaka dito, pwede man ka mag-spiritual communion. Kung hindi ka kasimba ba? Mag-rosaryo ka, joyful, sorrowful, glorious, then do spiritual communion. Na may prayer, the spiritual communion. That's it. No? Kay, kama na, nata sa kanang abnormal situation. No? Dili ta normal. Kundi nata sa abnormal situation sa tawag sa panahon karon. Nangyampo nato sila nga makabatud gihapon sila. Grasya, sumala sa grasya nga atong nadawat. Sa kalan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.